Malia's POV. Hindi matigil ang pag-iyak ko kahit paagaran akong inuwi ni Gab. Anong nangyari? Tanong niya pagka-uwi namin. Umiling ako dahil hindi pa ako handang pag-usapan yun. Bumuntong hininga siya at alam kong nirerespeto niyang desisyon ko. Nang makarating ako sa kwarto ko ay mas lalong bumuhos ang mga luha ko. Parang pinipihit ang dibdib ko at hindi ako makahinga ng maayos. How can he be so cruel? Hindi niya ba matatanggap ang pagkamatay noong Malia? Kaya pinapaniwala niya sarili niya at ang ibang tao na ako si Malia. Gabby's right. Tama lang siya na hindi ko pagkatiwalaan ang lalaking yun hanggat hindi ako nakakaalala. He's a liar. Napakasinungaling niya. Sana hindi na kami magkita ulit. Kinabukasan ay pagod na pagod ako. Tamad na tamad sa pagising ko ng maaga. Tinawagan ko si Danica at sinabing hindi ako makakapagtrabaho ngayon. At naintindihan naman niya yun. At dahil tanghali akong nagising ay wala na si Gab nang bumaba ako. Hinabilin sa amin ni Sir Gab na kumain na raw po pagkagising mo. Luto na po yung agahan, sabi ng isang katulong sa akin kaya matamlay ko siyang initian sa katinanguan. Wala akong ganang kumain. Instead of eating a decent breakfast, I just got a piece of apple because going to the garden. Kaagad na humalik ang preskong hangin sa balat ko kaya dahan-dahan ako umupo sa damuhan saka binuklat ang librong dala ko para magbasa. Hindi ko na malayan ang oras dahil sa pagbabasa ko. It made my mind calm and I'm just so happy because of it. Nang bahagyang bumuti ang pakiramdam ko dahil sa pagbabasa'y nag-ayos ako at kumain para pumunta sa cafe. I need to keep myself busy para mawala lahat ng mga bagay sa utak ko na hindi ko naman dapat iniisip. Are you sure you're okay? Magko-commute ka? Sunod-sunod na tanong ni Gab nang tawagan ko siya para magpaalam na magtatrabaho ako. Oo, okay lang ako. Sabi ko sa katuluyang lumabas ng bahay. Wala na siyang nagawa dahil kaagad ako may nakitang taxi nang makalabas kaya mabilis akong sumakay. And after a few minutes, I arrived at the cafe. Gulat si Danica nang makita niya ako pero masaya ko lang siyang initian. Ayaw ko magkulong sa bahay ng kuya mo. I explained. Ano ka ba Isabel? Dapat nagpahinga ka na lang. Sabi niya kaya umiling ako. Okay na naman ako Danica. Salamat at sorry dahil hindi ako nakapasok kanina. Sabi ko kaya huminga siya ng malalim. Saka marahang umiti sa akin. Isabel naman. Stop acting like that. Hindi ka na iba sa akin. Sabi niya na marahan ko ring initian. After a while, I started to bake. Hindi karamihan ang ginagawa ko kaya mabilis rin ako natapos. Sinabihan ako ni Danica na magpahinga pero tumanggi ako. Tumulong ako sa pagsaserve. Habang busy kaming lahat ay may pumasok na lalaki. Lahat kami natigil sa ginagawa para lang tingnan siya. Nagtama ang mga mata namin at agad akong umiwas ang tingin sa kanya. Mag-usap tayo, sambit niya na makalapit sa akin sa ilang hakbang lang. Agad ako napatras habang umiiling. Wala tayong pag-uusapan, matapang kong sabi. Sa gilid ng mga mata ko'y natanaw ko si Danicang lumapit. Sir, I'm so sorry, but I will not allow you to harass one of my staff, sabi ni Danica. Pero umarte si Kenzo Del Mundo na parang hindi niya narinig. Let's go. I said no. Sigaw ko na bahagya niyang hinawakan ang palapulsuhan ko. His jaw clenched. Nagsitayuan lahat ng mga nandito at si Danica ay tumatawag na ng kung sino. I panic even more. Muli niya akong hinawakan sa palapulsuhan at sa pagkakataong ito ay hindi ko na yun naiwasan. Mr. Del Mundo, tatawag ako ng pulis kapag hindi ka tumigil. Banta ni Danica pero ang lalaking ito ay tila walang pakialam. Nakatuon lang ang buo niyang pansin sa akin. I said let me go. Ano pa bang mga kasinungalingan mo? Why can't you just accept it? Hindi mo ba matanggap na patay ng babaeng tinatawag mo Malia? Hindi ako siya. Wala man akong maalala pero hindi ako siya. I am not her so leave me alone. Buong lakas na sigaw ko. Sumakit ang lalamunan ko dahil doon pero wala akong pakialam. Ayoko makita ang mukha niya. Ayoko na siyang makita ulit. Gusto ko na siyang umalis. Hindi siya patay. Biglang sigaw niya na hindi ko inaasahan. Nasanay ako na palagi siyang kontrolado kaya nagbigay sa akin ng kakaibang takot at kaba ang pagtaas ng boses niya. Nanginig ang katawan ko. His eyes were darkened. Nakakuyom ang kamao niya. Nangilid ang mga luha ko dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Ang higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Nasasaktan ako. Let me go! Sabi ko habang medyo humihikbi.
Tila bigla siyang natauhan dahil doon, kaya nawalang pagdidilim ng mga mata niya. But he did not let my hand go. Mas sinigpitan niya pa yun, saka ako kinaladkad. Isabel, oh my God! Let her go! Sigaw ni Danica sa takot at lalo ako napahikbi. Lalong hinila ako ni Kenzo Del Mundo. Sinubukan ko siyang pigilan pero hindi ko magawa. Tuloy-tuloy niya akong dinala sa labas ng cafe. Hinampas ko yung mga kamay niya pero wala siyang pakialam. Kakasuhan ka ni Gab! Sigaw ko na huminto kami sa tapat ng isang itim na sasakyan. Kung kaya niya, sabi niya na nangangalit ang mga ngipin. Nalaki ang mata ko, sa pilitan niya akong pinasok sa loob ng kotse. I shouted in fear at wala na akong pakialam kung mawalan ako ng boses. Hindi kita sasaktan, pumasok ka na lang sa loob. Biglang sabi niya sa kontroladong paraan na mas lalong lumakas ang pag-iyak ko. My vision turned blurry. Nalamig ako at hindi ko na alam ang gagawin sa takot, kaba at galit sa katawan ko. No, sabi ko pero tinulak niya ako papasok ng kotse niya. Dahil sa panghihina ay nagawa niya akong ipasok at pagpasok ko sa kotse niya ay madalian rin siyang pumasok saka pinaharurot ito palayo. Wala akong gagawing masama, sabi niya pagkaraan ng ilang minuto. Pero hindi yun naging dahilan para matigil ako sa pag-iyak. Tuloy-tuloy niyang pinatakbo ang kotse. At hindi ko alam kung saan kami pupunta. Iyak lang ako ng iyak. Siksik na siksik ako sa inupuan ko at hindi niya magawang lingunin. Takot na takot ako sa kung saan man niya ako dadalhin. Takot ako na baka saktan niya ako. Hey, marahang tawag niya kalaunan. Bahagya niyang hinawakan ng siko ko para kunin ang atensyon ko pero mas lalo akong sumiksik sa pinto ng kotse at mas nanginig na takot. Nakita niya yun kaya nagmura muna siya bago tumutok sa pagmamaneho. Pumikit ako ng marin para pakalmahin ang sarili ko kahit konti. Hindi nawalan takot ko't kahit nakapikit man ako ay patuloy pa rin ang pag-agos ng mga luha ko. Pero makalipas ang ilang segundo minulad ko ang aking mga mata at tumingin sa kanya na seryosong nagmamaneho. Saan mo ba ako dadalhin? Sabi ko gamit ang medyo paos na boses. Malia's not dead. Sagot niya na malayo ng tinanong ko. Wala akong pakialam. Hindi ako siya. Sambit ko sa matigas na boses kahit pa may mga luha sa mga mata ko. Ilang sandali pa humintong sasakyan niya sa tapat ng isang napakalaking gusali. He stared at me. Blanko ko siyang tiningnan pabalik kaya marahan siyang pumikit sandali bago muli sinalubong ang mga mata ko. Yung babae kagabi, tinawag niya akong Malia. Ngunit pagkatapos ay binanggit niya na patay na si Malia. At ikaw daw mismong nagsabi. Mahinahon kong sabi at last. At last natahimik ako. Beatrice. Sabi niya, dumaan ang galit sa mga mata niya. Where are we? Ibalik mo na ako sa cafe. Wala ka mapapala sa akin, Mr. Del Mundo. I am not your dear wife or whoever that is, I said blankly. He chuckled without humor. Yes, baka nga hindi siya ikaw. Malia is pure. She's so pure. Hindi niya magawang magtaas ng boses. Napakalinis niya. Sinabi niya mga salitang iyon ng may labis na kahinahunan nang hindi ko pinaniniwalaan. He's evil. Ibalik mo na ako pero hindi mo ako mapipigilan na isipin na ikaw si Malia. Ikaw si Malia. Bawi niya kaya bahagya ako siyang kinunutan ng noo. She's dead. She isn't. Hindi ko nakita ang katawan niya. Tumaas ulit ang boses niya at medyo napatalon ako. Nalaking mata ko. Mukhang natauhan siya ng kaunti saka napahilit siya sa sentido niya. Huwag mo akong isama sa gulo mo. Pareho kayo ng mukat boses kaya ikaw siya. Hindi siya patay. Hindi siya patay. Alam ko yun. He said using his weak voice. I can't believe that it's the same guy who dragged me earlier. Parang nag-iba siya bigla. Napabuntong hininga ko para pigilan ang sarili ko umiyak ulit. I tried to find her but I couldn't. Nakita ko mga gamit niya sa binggit sa gitna ng kalsada at sa hindi kalayuan may tuyong dugo. Eksaktong 1:00 na umaga. Sabi ng mga tao sa malapit isang babaeng nabangga ng truck. Walang nakakita kung nasaan. May mga nagsabi na itinapon daw ng driver na nakabangga sa kanyang katawan niya. Dagdag pa niya. Mas lalo ako nanginig habang pinapakinggan siya. Binggit? Nahanap ako ni Gab sa binggit. Hinahanap ko siya kung saan-saan. I paid the best detective to find her. Pero hindi ako tumigil. Pero hindi ko siya nakita. Muntik na ako maniwala na wala na si Malia hanggang sa matagpuan kita. At nalaman ko na wala ka nang maalala. Umiling ako. Hindi, nagsisinungaling ka. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Gumagawa siya ng mga kwento. Muli siyang tumawa bago pinatong ang ulo sa headrest ng car seat niya.
Oo, nagsisinungaling ako. Bulong niya. Napatsakal din ako. Bipolar siya. Hindi ko siya maintindihan. He's crazy. Sana patay na si Malia. Siguradong hindi ka mabuting asawa. Sabi ko na sapat na para marinig niya ako. Hindi siya nagsalita matapos yun. We are both silent. Nang tumingin ako sa labas ay nakita ko isang malaking pangalan ng malaking gusaling nasa harap namin. Del Mundo Empire was the name of that tall building. Ibalik mo na ako. Sabi ko nang hindi ko nakayanan ng katahimikan. Hindi siya nagsalita. Ano ba? Inis na sabi ko pero tinitigan niya lang ang mukha ko na parang sinasaulo ito. Kinagat ko ngipin ko sa inis. I miss her so much. He murmured kaya napatawa ko na sarcastic. You know what? Baka gusto ko nang iwan ni Malia. Gusto niya tumakas kasi kahit kailan hindi ka naging mabuti. Walang filter na sabi ko. Dumaan ng kung anong emosyon sa mga mata niya kaya pumikit siya ng bahagya. Nang buksan niya mga mata niya kaagad niya nang pinaandarang makina ng kotse nang walang kahit anong sinasabi. Napalunok ako dahil doon at hindi na muli pa nagsalita. Hindi ko naman maiwasang hindi siya sulyapan. Mahigpit ang hawak niya sa steering wheel at diretso lang ang tingin niya. And for some reason, I stared at his face for more than a minute. Ang kinis ng mukha niya na tila hindi man lang nakaramdam ng anumang kahirapan sa mundo. Nang bigla siyang lumingon sa akin ay kaagad ako nag-iwas ng tingin. And in that moment, the car stopped in front of Danica's Cafe. Mabilis kong binuksan ng pinto para bumaba. At nang makababa ay, yun din ang paglabas ng galit na si Gab sa cafe. Akala ko lalapit siya sa akin pero hindi. Lumapit siya hindi sa akin kundi para suntukin si Kenzo. I saw it all. Kita kung paano tumagilid ng bahagyang mukha ni Kenzo at kung paano dumugong ilong niya dahil sa suntok na yon. Sa sobrang gulat ko hindi ako nakapagsalita o nakagalaw. I will sue you, Gab shouted, and he was about to punch Kenzo again pero naunahan niya. Napasinghap ako ng malakas nang tumilapon si Gab at tuluyan lang akong bumalik sa realidad nang marinig ko malakas sa sigaw ni Danica at nang makitang pagdalo ni Diego kay Gab. Sumi, you can? Go! Galit na sabi ni Kenzo Del Mundo habang pinupunasan dugo sa ilong. Nagtagal ang titig ko sa kanya dahil doon. Kitang-kitang galit sa mukha niya at nang akmang susugod siya para saktan ulit si Gab ay mabilis akong pumagitna that stopped him from doing something. Mabilis naman akong hinawakan ni Gab at sinubukang ilagay sa likuran niya pero nagmatigas ako. Gaano ka kasama? Gaano ka kademonyo para gawin ang lahat ng ito? Puno ng galit na sabit ko habang diretso nakatingin sa mga mata ng lalaking kaharap ko ngayon. Dumaan ang gulat, sakit at kaba sa mga mata niya pero kaagad din itong nawala. Demonyo ako, Malia. Demonyo ako. Mas masahol pa ako kay Satanas. Sabi niya bago pumasok sa loob ng kotse niya at nag-drive palayo. Isang luwang bumagsak sa mata ko pagkatapos noon. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Isabel, talk to me. Are you okay? Anong ginawa niya sa'yo? Unti-unti ako nabingit ng dilim rin ng mga mata ko. I depended on Gab's body so I didn't fall. Kaagad niya akong hinawakan na mahigpit at bahagyang hinawakan sa pisngi. Kaya bumalik ako sa wisyo. Sino ba ako? Tanong ko bago ako magulhol. May ginawa ba siya? Muling tanong ni Gab nang bahagya akong kumalma. Mahina akong umiling sa kabahagyang lumayo sa kanya. Dahan-dahan ko tiningnan sina Danica at Diego. Bahagya akong miti kay Danica dahil alam ko natatakot siya at nag-aalala. Sabi mo sa akin, Isabel, huwag ka matakot. Anong ginawa niya? Anong sinabi niya? Did he hurt you? Tanong ulit ni Gab na kinalunok ko. Marahan ko hinawakan ng masakit kong palapulsuhan. Kinaladkad ako ni Kenzo Del Mundo. Kakasuhan ko siya. Galit na sambit ni Gab. Gab, you know that we can't. Biglang sabi ni Diego kaya mas lalong dumaan ang galit sa mukha ni Gab. I don't care how powerful he is, Gab said with gritted teeth. Bahagya ako siyang hinawakan sa braso kaya muling dumako mga mata niya sa akin. Let's go home. Mahinang sambit ko sa bayo ko dahil doon ni bahagya siyang kumalma at bumaling sa kapatid niya at asawa nito. Ilang segundo pa'y tumingin din ako kay Danica. I'm really sorry for the trouble, sabi ko. You are not a trouble, Isabel, she said. Thank you, sabi ko bago maingat na hinawakan ni Gab yung braso ko. We'll go now. Paalam ni Gab saka na kami lumabas ng cafe. Tahimik akong pumasok sa kotse niya saka pumikit ng marinan makaupo ng maayos. At habang nakapikit ay biglang lumitaw sa isipan ko ang itsura ni Kenzo. Bigla ko napamulat ng mga mata dahil doon at bahagyang napaangat sa inupuan ko. Gab, look at me. Sinalubong ko mga mata niya gamit ang hindi ko mapirming mga mata.
What happened? He asked. Kaagad akong kumarap saka umiling. Tumango siya ng mahina saka nagsimulang magmaneho. Nang makarating makauwi kami ay doon ko naramdaman ng pagod at sakit ng katawan na tila gusto ko magpahinga ng sobrang tagal. Pagod na pagod ako. Higit sa pagod na hindi ko mahanap ang tamang salita para ilarawan ito. Sinabi ni Kenzo Del Mundo na natagpuan niya mga gamit ng kanyang asawa sa Benguet. May hinasambit ko na makapasok kami. Kaagad ako hinarap ni Gab dahil doon pero hindi ko siya matingnan sa mata. Nanginginig ang labi ko. Sabi mo nahanap mo rin ako sa Benguet? Nanghihinang dagdag ko. Isabel, Gab called. Hindi ako tumingin sa kanya. Nanatili ako nakayuko. Sabi ng mga tao malapit isang babae na bangga ng truck. Sabi pa nila baka daw dinala ng driver ang katawan sa katinapon kaya hindi nakita. Walang nakaalam at walang nakapagsabi dahil walang nakakita ng klaro. Nanginginig na dagdag ko. She's not you. Maring sambit ni Gab kaya sa pagkakataong ito ay tiningnan ko siya gamit ang naluluhang mga mata. Umigting ang panga niya. I'll set a meeting with the Kenzo Del Mundo. Kung hindi siya madadala sa pakiusap ay hindi ako magdadalawang isip na sampahan siya ng kaso. Sabi niya kaya napalunok ako. What if? No Isabel. Hindi kami magtatapos ng anuman kung walang yung mga alaala. Hihintayin natin na bumalik ang mga alaala mo. He said with the finality. Kaya in the end, tumango na lang ako. Matapos yun ay hinatid niya ako sa kwarto ko saka ako pinagpahinga. Malapit na mag-alas 7 ng gabi nang magising ako. Mabilis akong bumangon saka dumiretso sa baba. At nakita kong hawak ni Gab ang phone niya habang nakakuyom ang panga. Gab, tawag ko. Mabilis siyang lumingon sa akin at mabilis rin nawala ang galit sa mukha niya. Oh, gising ka na pala. Gigisingin na sana kita para kumain ng hapunan natin. Sabi niya bago ngumiti. Tinago niya cellphone niya sa bulsa niya kaya bahagi akong tumingin doon bago tumango. Are you okay? May problema ba? Tanong ko. Hindi, kain na tayo. Sabi niya bago naglakad palapit sa akin. Napatango na lang ulit ako saka sumunod sa kanya papunta sa dining table. Maaga akong aalis bukas. I'll settle something in the hospital. Papasok ka ba bukas sa cafe? Mas makakabuti sana kung dito ka na lang muna. He said while giving me foods. Walang tutulong kay Danica sa pagbibake kung hindi ako papasok. And I will be okay. Sagot ko. Huwag ka na muna kayang lumabas ng bahay. 1 or 2 days. Nangunot ang noo ko dahil doon. Gab, nag-aalala ka ba na baka hilahin na naman ako ni Kenzo Del Mundo? Tanong ko. Nag-aalala din ako pero sa tingin ko hindi na maulit yon. Malakas ang pakaramdam ko na hindi na yun maulit pa. Sigurado namang hindi na yun mauulit. Yes, Isabel, pagkumpirma niya with a strong expression. Bahagya akong napangiti. I'm worried about you, dugtong niya. Hindi na niya uulitin. Hindi ko hahayaan yun. Sabi ko, sana tigilan na niya ako. Kasunod ng usapan ay nikapa na lang kaming tahimik na kumain. Hindi na ako nagtanong pa na kung ano dahil kita kong mukhang may malalim siyang iniisip. Mabilis kaming natapos sa pagkain at ramdam ko na may gagawin siya na kung ano man kaya nagpaalam ako at doon ko na lang nag-isip-isip sa kwarto. Kaagad pumasok ang maraming bagay sa isipan ko. Bakit wala man lang akong maalala kahit isa? Kahit yung pangalan ko lang. Posible pa kayang bumalik ang mga alaala ko na yun? O kasing pagod ko sila kaya pinili na lang nilang magtago. Ngumiti ako na malungkot. Paano ko hindi ko maibalik ang mga alaala ko? Habang buhay na lang akong aasa kay Gab? Habang buhay kong kikilalanin ang sarili ko bilang Isabel? Napakahirap ng lahat ng ito. Napakahirap mabuhay sa kadiliman. Para ako naliligaw at walang patutunguhan. Kailangan ko talaga ng mga alaala ko. Kailangan kong maalala ang lahat. Para ako na mismo magsasagot sa mga katanungan. Para ako na mismo tutuwid sa lahat. Kinabukasan ay muli akong pinigilan ni Gab na pumunta sa cafe. I want to respect his decisions pero kailangan ko talagang tulungan si Danica. Bibigyan niya ako ng pera kaya hindi pwede na hindi ako papasok kung kailan ko gusto. Gusto ko ipilit ni Gab na dapat dito na lang ako pero sa huli ay bumuntong hininga siya at tumango at dahil mukhang nagmamadali na rin siya ay hindi na niya pinilit pang gusto niya. Kita ko na parang may bumabagabag sa isipan niya pero hindi na ako nagtanong pa. I'll go now. I really have an errands to do. I'll call you later. Sabi niya nang makababa ako sa harap ng cafe. Ingat, marahang sambit ko na lang bago tuloy na pumasok sa loob. Napanunok ako na makita mga staff na kaagad na napatingin sa akin. I smiled at them shyly. Nahiya ako dahil nakita nila lahat ng nangyari kahapon. Isabel, you are here? Gulat na tanong ni Danica na makita ako. Oo, sorry nga ulit sa nangyari kahapon. I'm really sorry, I said. Isabel, I told you, hindi ka na iba sa amin, sabi niya bago ako niyakap ng bahagya.
Biglang gumana pakaramdam ko dahil doon kaya nakapagtrabaho ako ng maayos. Kinakabahan ako ng kaunti dahil baka maulit ang nangyari kahapon. Pero lumipas ang ilang oras hanggang sa unti-unting dumilim ay naging payapa naman ang lahat. Saktong dumating si Gab nang isara namin ng cafe. Sabay pa sila ng asawa ni Danica at mukhang may importanteng pinag-uusapan. Isn't this so sweet? Kinikilig ako sabay tayong sinusunod ng mga asawa natin. Sabi niya, natigilan ako dahil doon. Mga asawa? Isabel, gagawin ng kuya kong lahat para sa'yo. Dagdag pa niya. Napakurap ako't ngumiti ng marahan. Napakaswerte ko dahil nakilala ko siya. Buong puso kong sabi. Hindi ko alam kung paano ko magpapasalamat kay Gab. Kulang ang salita sa mga ginawa niya sa akin. Karapat dapat siya sa lahat ng kabutihan. Deserve niya lahat dahil napakabait niya. Nang tuluyang makalapit ang dalawa sa amin ay marahang ngumiti si Gab sa akin. Niyakap ni Diego si Danica pero lahat ng mata niya ay nasa akin. Mabilis ako nag-iwas ng tingin dahil doon. Saka tinuon na lang ang pansin kay Gab. Pag-usapan natin ang mga bagay na yun sa ibang pagkakataon, Diego. Thank you, sabi ni Gab habang nakatingin kay Diego. Okay, sabi ni Diego bago may binulong kay Danica. Biglang napasinghap si Danica dahil doon at lalaki mga matang napatingin kay Gab na siyang pinagtaka ko. Kuya? Gab cleared his throat. Mauna na kami sa inyo, take care. Biglang sabi ni Gab at kaagad akong hinila. Muling napasinghap si Danica kaya nilingon ko siya. What happened? Kunot noong tanong ko pero nilingan lang ako ni Gab at hinila na palabas. Umuwi kami na matiwasay at kinabukasan medyo late na akong nagising. Dali-dali akong nag-ayos at bumaba kaagad. Pero nagulat ako nang makita si Gab na nagkakape sa sala na nakasuot ng simpleng shirt at t-shirt lang. He's not wearing his slacks and his polo or button shirts for work. You won't work? I asked. Ihahatid kita. Sagot niya lang kaya kumunit ang noo ko pero hindi na ako nagtanong. True to his words, he drove me to the cafe. Buong akala ko iaalis siya kagad dahil baka tanghali na siya papasok sa trabaho pero sumama siya sa akin papasok ng cafe. And to my surprise, nabutan ko sina Diego at Danica sa loob. Mukhang problemadong dalawa. Diego? Tawag ni Gab kay Diego kaya mabilis itong lumapit sa kanya at sabay silang lumabas habang seryosong mga mukha. May problema ba? Tanong ko kay Danica pero pilit siyang umiti at umiling. Wala. Sagot niya saka mabilis akong hinawakan sa kamay at hinila papasok sa kitchen. Hindi umalis si Diego at Gab sa cafe na siyang pinagtaka ko. Habang abala kami nag-uusap lang sila. Hindi ko alam kung ano yun pero mukhang alam ni Danica pero hindi niya pinapaalam sa akin. Anong dapat natin gawin ngayon? Hindi siya titigil, alam mo yun. He's ruthless in business. Ano pa kaya dito? Anong dapat nating gawin? Mawawala lahat sa atin. Narinig ko sabi ni Diego pagdating ko sa table nila para bigyan sila ng kape. Kaagad sila natahimik na dalawa nang makita ako. May problema ba? Tanong ko. No Isabel, we are talking about business. Gab said so I nodded. Bumalik ako sa kitchen at naubutan kong tulala si Danica. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya nakita kong tumulong mga luha mula sa mata niya na siyang kinagulat ko. Anong nangyari? Tanong ko't napahikbi siya ng mariin. Isabel, I'm so sorry. Ipinangako ko kay Diego na walang sasabihin sa'yo pero hindi ko talaga kayang itago. Nawala kay Diego ang kumpanya niya. Kuya got fired. That is why they are here. Wala na silang trabaho. Hindi si Diego ang CEO ng kumpanya niya ngayon at malamang mawawala ng shares niya ngayon o bukas. Napatalsik si kuya sa ospital. She said while crying hard. Napahawak ako sa lamesa dahil sa narinig at kaagad na nanghina. What? Hindi makapaniwala ang tanong ko. Si Kenzo Del Mundo may pinakamalaking bahagi sa kumpanya ng aking asawa. Ayoko mag-conclude pero sapat ng kapangyarihan niya para maging mahirap kami gaya ng daga ngayon, she added. Mabilis akong lumabas ng kusina at dumiretso kay Diego at Gab. Hindi ko napigilan ang luha ko at nakita nilang dalawa. Sabihin mo sa akin, si Kenzo Del Mundo bang dahilan? Nanginginig na tanong ko habang hindi ako tumigil sa pag-iyak. Tumayo si Gab para daluhan ako, pero kaagad ako lumayo sa kanya. Isabel, what are you talking about? Gab asked. Dahil ba sa akin? Sinubukan niya akong hawakan pero hindi ko siya hinayaan. Hindi ko hayaang mangyari to. Hindi ko sila hayaang magdusa dahil sa akin. Isabel, pagmamakaawa ni Gab. Pero umiling ako bago tumakbo. Tumakbo ako palabas ng cafe hanggang sa makalayo ako. Tinatawag nila ako pero hindi ako naglakas loob na huminto. Tumakbo lang ako ng tumakbo. Kung pwede lang tumakbo sa lahat ng problema ay gagawin ko. Hindi maawat ang luha ko habang tumatakbo ako papunta sa lugar na hindi ko alam. Punong-puno na ako.
Malas ba ako? Nagbibigay ba ako ng malas sa mga taong tumutulong sa akin? Sa ilang minutong pagtakbo ko hindi ko naasahan na makikita kong lalaki may kagagawa nito. Kalalabas lang niya sa isang kilalang restaurant. Hindi ako nagdalawang isip na tumakbo palapit sa kanya. Nang makalapit ako sa kanya ay agad ko siyang sinampal na nagpakalakas-lakas. Walang hiya ka! Sigaw ko na puno ng galit. Dumaan na pagtataka sa kanya ngunit kalaunan ay naging malamig lang expression niya. Let's talk somewhere. No, I don't know you. Wala kang kasing sama. Bakit ba mas sinisira mo pang buhay ko? Sinubukan niya akong hawakan pero hinampas ko yung kamay niya. Huwag kang lalapit sa akin. Nakakatakot ka. Demonyo ka. Deserve mong impyerno. How dare you na pahirapan ng mga tao sa paligid ko? Galit na sambit ko. Umiiyak na talaga ako pero hindi ako tumitigil. Hindi ako titigil dahil deserve niyang galit na ito. Gusto mo bang malaman kung gaano ako kasama? Gusto mong malaman kung hanggang saan ang kaya kong gawin? He said before closing the gap between us. Nanghihina ako pero nagawa ko siyang itulak at hinayaan niya akong itulak siya. Ayoko sa'yo. Kinasusuklaman kita. Tigilan mo ng pagsasabi na akong asawa mo dahil wala akong asawang demonyo. Wala akong asawang demonyo. Sobrang lakas ng sigaw ko. Isabel, biglang pumasok ang iba-ibang imahe sa utak ko. Mas lalo akong naiyak habang nakikita ko nakaraan sa isip ko. Iba-ibang mga nakikita ko. Laughters, cries, and pains. Tila hangin pumapasok lahat ng yun sa utak ko. Slaps, insults, blood, rain, pleads, and everything. My cries, ang pagmamakaawa ko, ang pagtitiis ko sa masasakit na salita, ang pagtakbo, ang paggamot ng sarili, ang tahimik na pag-iyak, ang tagong pag-iyak. Paulit-ulit yung bumabalik sa isipan ko, lahat ng kahirapan, lahat ng sakit, walang mintis, lahat bumabalik sa isipan ko. Napapikit ako ng marin at napahawak ako sa ulo ko. May mga boses ako naririnig sa paligid na hindi ko maintindihan. May mga boses sa utak ko. Hindi ko kayang lahat ng ito. Hindi ko kayang tanggapin lahat-lahat. Naalala kong lahat, pero sa ngayon, nagsisisi ako na naalala kong nakaraan ko. Sana nanatili na lang kung walang maalala. Yes, I am Malia. I am Malia but I am not his wife. I hated you even more. Nakakasuka ka, nakakadiri, nakakatakot. I wish I didn't know you. Puno ng galit na sambit ko matapos ang lahat ng alaala na rumagasa sa utak ko. Sinamaan ko ng tingin si Kenzo Del Mundo. Nanghina siya at biglang napaatras na tila may naisip. Naalala mo na ako ngayon? Tanong niya sa nanginginig niyang boses. Sinampal ko siya. Napatagilid ang ulo niya dahil doon. But I don't care. Sa lahat ng sakit na dinanas ko sa kamay niya, he deserved it. I hate you. I hate you. Kung may dapat magdusay, ikaw yun. You deserve to suffer. Ang demonyong tulad mo nararapat magdusa hanggang sa ikaw ay mamatay. Ako siguro si Malia pero hindi ako mahina. Hindi na ako mahina. Bakit hindi ko ito naramdaman noon? Ganun na ba ako kabalo sa kanya? Ganun ba ako katanga? Ganun ba ako kahina? Bakit ko nalunok lahat ng yun? I wish I am not Malia. Sana hindi nila ako si Malia. Hindi ko gustong buhay niya. Ayoko maging mahina. Hindi ako si Malia. Anong mangyayari ngayong nagbalik ng alaala ni Malia? Magawa pa kaya niya mapatawad si Kenzo? Ano ang gagawin ni Kenzo ngayong puot ang nararamdaman sa kanya ni Malia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.